I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her, Mr. Chair. She's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. So I will answer all your questions, Mr. Chair. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng kahit anong ebidensya. Kung sa tingin nila meron na huli na bagdabatas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Mga kabayan, tila dinudurog na ng administrasyon ni PBBM ang pamilya at mga kaalyado ng mga Duterte. Ito ang paniniwala ng ilang grupo, partikular ang ating mga kababayan at DDS supporters. Ito ay matapos ang sunod-sunod na isyu sa mga kaalyado ng mga Duterte, maging ang pamilya mismo ng dating Pangulo at ang Vice Presidente natin ngayon na si BP Inday Sara Duterte Carpio. Isa sa pinakamalaking usapin ay ang pagkakaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy na kilalang numero 1 supporter at kaibigan ng mga Duterte. At ang pinakahuling issue ay ang dating spokesperson ni FPRRD na si Atty. Harry Roque, kung saan ay pinaghaharap na rin ng mga otoridad dahil sa hindi nito pagsipot sa ginawang pagdinig sa Kamara para ipaliwanag at ipresenta ang mga dokumento kung bakit lumubo ng milyon-milyong piso ang kanyang mga ari-arian. Nag-ugat ang issue matapos lumabas sa investigasyon na isa sa mga protektor at kasabwat sa Pogo operation sa bansa ay itong si Atty. Harry Roque. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas ang mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kinu-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Unang punto yan. Pangalawang punto, sinabi na nga ni Cassandra Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South na yan naman talaga aking sinasabi sa mulat mula pa, no? So dapat doon pa lang, end of investigation na. Pero kung narinig nyo naman yung sinabi kanina ni Congresswoman Luistro, sinasabi niya kung hindi ko raw ma-explain kung saan galing yung increase ng valuation ng aking kumpanya, galing daw yan sa Pogo. Well, panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ng GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. So nakikita natin na wala pa nga akong kahit anong kasong nasasampala sa akin, gusto nilang supilin ang aking kalayaan. Pero ako, naniniwala pa rin ako na makakakuha ko ng katarungan sa ating mga hukuman at ipinapaubaya ko na ang aking kapalaran sa ating mga hukuman. Ayon pa kay Roque, hindi lang issue sa Pogo ang dahilan kung bakit tila ginigipit siya ng administrasyon ni PBBM, partikular ang Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez Jr. Ayon kay Roque, may impormasyon siya galing mismo sa mga dati niyang kaibigan sa Kamara na siya daw ang responsable sa pagpapakalat ng bangag video ni PBBM noong ipinalabas ito sa social media kasabay ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam niyo, dati naman akong galing dyan sa Kamara. Ang sinabi sa akin ng mga matatali kong kaibigan dyan, talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay, kumbaga, kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw ni Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa bangag na video, yung pulveronic video na ipinalabas ni Maharlika. Ang nakapagtataka, bakit nila ako pagsususpetsahan? Samantalang si Maharlika naman, ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses. No? At dahil siya ay napakalapit na loyalista nung nakaraan, natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang ebidensya gaya ng pulveronic video. Samantala, hinamo naman ni Congressman Robert S. Barbers itong si Roque na lumutang at magpakita na sa Kamara para ipresenta ang mga dokumento na una na niyang pinangako kaugnay sa pinagmula ng kanyang milyones na di umano ay kinita niya sa pinagbentang properties at kita ng kanyang mga negosyo. The fact that he attended twice and during that meeting that he attended, he volunteered to submit all these documents. He is now invoking a lot of kung ano-anong sinasabi niya. Yung right of the people to access information on matters of public interest prevails over the right to privacy. Kaugnay naman sa ipinadalang arrest order ng Kamara dito kay Roque, iginiit ni Barbers na wala doon si Roque sa kanyang tanggapan at tanging sekretary lang niya ang kanilang abutan.
Taliwas ito sa pahayag ni Roque na wala pa siyang natatanggap na arrest order mula sa Kamara. The Office of the Secretary General with the Office of the Sergeant at Arms went to his law office at isinerve, no? Baka in fact yung secretary hindi daw tinanggap. Kaya they waited for several hours dun sa law office kung nandung si Attorney Harry Roque. Maliban kay Roque, isa rin si Garma na tila ginigipit at ginisa sa Kamara. Si Garma ay dating PCSO General Manager sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, kung saan ay pinakontempt ng mga kongresista dahil sa hindi pagsasabi ng totoo. Ito ay kaugnay sa aligasyon na kinasasangkutan niya. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her, Mr. Chair. She's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. No, I will answer all your questions, Mr. Chair. If it will help, no, na madala na lang doon yung kanyang anak, siguro baka pwede nating payagan yan. In fact, sinabi naman na i-accommodate natin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam niyo, dati naman akong galing dyan sa Kamara. Ang sinabi sa akin ng mga matatali kong kaibigan dyan, talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay, kumbaga, kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw ni Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa bangag na video, yung pulveronic video na ipinalabas ni Maharlika. Ang nakapagtataka, bakit nila ako pagsususpetsahan? Samantalang si Maharlika naman ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses, no? At dahil siya ay napakalapit na loyalista nung nakaraan, natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang ebidensya gaya ng pulveronic video. Pero yan ang talagang nakalap ko na katotohanan na talagang hindi ako tatantanan dahil yan ay parusa dahil doon sa kanilang paghihinala na ako daw ang responsable doon sa pulveronic video. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. At ako na nga yung alyadong yun, no? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruhan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako. No? Pero malinaw din na meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalong-lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? Na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado ay meron kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal record sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas ang mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kinu-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Unang punto yan. Pangalawang punto, sinabi na nga ni Cassandra Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South na yan naman talaga aking sinasabi sa mulat-mula pa. No? So dapat doon pa lang, end of investigation na. Pero kung narinig nyo naman yung sinabi kanina ni Congresswoman Luistro, sinasabi niya kung hindi ko raw ma-explain kung saan galing yung increase ng valuation ng aking kumpanya, galing daw yan sa Pogo. Saan ka naman nakakita ng non-sequitur conclusion? Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng kahit anong ebidensya. So malinaw po talaga yan, na sa mulat-mula, talagang ang gusto nila, ipakulong ako ng ipakulong dahil nga pinaparusahan ako dahil sa kanilang paghinala na may kinalaman ako dun sa pulveronic video na yan. So sir, dapat dun sa statement mo kanina, you also mentioned na kung gusto talaga nilang hanapin yung increase, kasi di ba, alam naman natin, yung whatever unexplained increases, pwedeng i-attribute to corruption, di ba? I mean, for a public official at least. So may hamon ka doon na isang pa na lang yung kaso sa labas kung may hinala talaga sila. Tama po yun. Kasi yan naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman naglilitis ang Kongreso, no, kapag sila nag-iimbestiga. Kaya nga kinakailangan
ang hihinging mga dokumento at mga tanong sa mga resource persons may kinalaman doon sa bagay na iniimbestigahan. Hayaan nila ang ibang ahensya ng gobyerno mag-imbestiga kung meron talagang dahilan. No? Pero sa tingin ko, wala. Kasi 3.5 taon lang ako nanilbihan sa gobyerno nung panahon ni Duterte, no? 1.5 bilang isang kongresista, 2 taon bilang tagapagsalita. At ako naman ay isang pribadong individual. At para baga sila ang kanilang asta, para ako'y taong gobyerno pa, 3 taon na ako wala sa gobyerno. Kaya nga sinasabi ko, meron na rin akong right to privacy, no? Dahil 3 taon na akong wala sa gobyerno. Pero ang punto talaga, kung sa tingin nila meron na linabag na batas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Malinaw na malinaw po yan sa desisyon ng Korte Suprema. Benson versus Lurid. Sir, last point na lang. Recently dito lang, parang a few minutes ago, may nag-move, I just forgot kung sinong congressman, na parang i-inform yung Bureau of Immigration about yung potential daw na pag-alis mo ng bansa in relation to yung utos na ipakuha ka nga ulit at i-possibly detain for contempt the second time around. Anong tingin nyo dito, sir? And may balak ba kayong umalis in the first place sa bansa? Well, panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ng GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. So nakikita natin na wala pa nga akong kahit anong kasong nasasampala sa akin, gusto nilang supilin ang aking kalayaan. Pero ako, naniniwala pa rin ako na makakakuha ko ng katarungan sa ating mga hukuman at ipinapaubaya ko na ang aking kapalaran sa ating mga hukuman. I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. At yan po ay malapit na. And I will make an announcement kung na-file ko na po yan. So malamang, sir, habeas corpus pag kinuha kanila dito? Well, habeas corpus at saka certiorari, grave abuse of discretion kasi nga ang ginagawa nila, yung pangangalap ng mga dokumento na wala namang kinalaman sa investigation sa court, it's grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Samantala, hindi pa rin mahagilap si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na iniuugnay sa operasyon ng iligal na pogo. Ayon kay House Quad Committee Lead Chair at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers, wala raw sa kanyang opisina at bahay si Roque nang ihain ang arrest order laban sa kanya kahapon. Matatandaang ipinasight in contempt si Roque dahil bigo niyang isumite ang mga dokumentong may kaugnayan sa pogo na ipinasampina ng komite. The Office of the Secretary General with the Office of the Sergeant at Arms went to his law office at isinerve, no? Baka in fact yung secretary hindi daw tinanggap. Kaya they waited for several hours dun sa law office kung nandung si Attorney Harry Roque. Pero sa Facebook post ni Roque kanina, sinabi niyang wala pang nagsisilbi ng warrant of arrest mula sa Kongreso sa kanyang opisina. Tinabla naman ni Barbers ang akusasyon ni Roque na nilalabag ng Quadcom ang kanyang right to privacy. Mas matimbang daw ang right to public information, lalo na kung nakakaapekto ito sa interes ng publiko. Magpakita na lang daw si Roque sa pagdinig. Itong mga dokumentong binanggit, siya ho ang nag-volunteer. Sinasabi lamang namin, yung pinangako mong isubmit mo na. Inalerto na ng House of Representatives ang law enforcement agencies upang hanapin at ipatupad ang contempt order laban kay Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration. Pangalawang beses na na-cite in contempt si Attorney Roque ng House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi pagsusumite ng financial documents nito kaugnay ng kanyang korporasyon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, na ipadala na sa opisina ng abogado ang contempt citation at inalerto na rin ang mga otoridad kaugnay ng arrest order ng Quadcom. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya cannot be located. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Hinamo naman ni House Committee on Dangerous Drugs, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, si Attorney Harry Roque. Ito ay matapos igiit ng abogado na maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay nito. Hindi na rin ito dadalo sa mga pagdinig ng 4-House panel at tinawag na kangaroo court ang Quadcom.
the fact that he attended twice, and during that meeting that he attended, he volunteered to submit all these documents. He is now invoking a lot of kung ano-anong sinasabi niya, yung right of the people to access information on matters of public interest prevails over the right to privacy. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng kahit anong ebidensya. Kung sa tingin nila meron na huli na pagdebatas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Isinasangkot si Roque sa kontrobersya sa Pogo matapos na samahan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation si Cassandra Ong, incorporator ng Whirlwind Corporation, upang resolbahin ang mga isyung may kaugnayan sa Lucky South 99. Samantala, dahil sa humanitarian considerations, pinayagan ng Quadcom na isama ni retired police officer Rowena Garma ang anak sa House Detention Center. Umapela si Garma sa Quadcom matapos itong isight in contempt dahil sa umano'y pag-iwas nitong sumagot sa mga tanong ng mga kongresista. Isinasangkot si Garma sa kill order laban sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Itinanggi ito ni Garma sa pagdinig. Dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO si Garma sa ilalim ng Duterte administration. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. So I will answer all your questions, Mr. Chair. If it will help, na madala na lang doon yung kanyang anak, siguro baka pwede nating payagan yan. In fact, sinabi naman na i-accommodate natin. Nagkasunod-sunod na po ang mga pagsubok ba yan o problemang kinakaharap ni former President Duterte at ni Kibuloy at ang kanilang camp. Kasi pati yung mga tauhan nila nagkasabit-sabit na rin eh. Okay? Si dating Pangulong Duterte, palapit na ho ng palapit yung issue sa ICC. Talagang seryoso ang ICC na siya ipanagutin sa di umano human rights violation. Isa lang yan na napakabigat na kaso. Sa Quad Committee ng Kongreso, idinadami na siya. Katunayan, binanggit ng warden ng Davao sa katauhan ni Colonel Padilla na alam daw niya at tinawagan pa nga siya matapos mawala. Nakapatay yung 3 Chinese di umano'y drug lord dyan sa kulungan sa Davao noong 2000 or 2016. Okay? Again, human rights violation. Extrajudicial killing ang galawan. Si dating Pangulong Duterte, may problema na sa ICC, may problema pa rin dito sa human rights issue sa Pilipinas. Parehong mabigat. Open ang Kongreso sa investigasyon at invitation, hindi siya dumadalo. Okay? Sunod, si Vice President na kanyang anak, Sara Duterte. Mayroon ding problema. Yung kanyang 2.037 billion proposed budget for 2025, hindi ibibigay ng Kongreso. 733 na lang ibibigay sa kanya dahil hindi magandang attitude at hindi nakipag-coordinate sa mga congressman na member ng Committee on Appropriation. Parang inaway pa. Kaya hindi lang tapyas, talaga malaking kalahati ang binawas sa kanyang proposed budget. At ililipat na lang sa ibang departamento ang kanyang budget like DSWD at Department of Health. Ayon kay Congressman Kimbo na siyang Vice Chairman ng Committee on Appropriation na nag-imbita sa kanya para dumalo, hindi sumipot. Okay. Duterte pa rin. Si Pulong Duterte, anak ng dating Pangulo,
Sinasangkot din sa di umano'y smuggling naman. Sa customs, kasama si di umano si Atty. Carpio, asawa ni Vice President Sara Inday Duterte. Yan po yung mga nababanggit. Hindi ko sinabing guilty sila. Binabanggit sila, inaakusahan sila na may kinalaman sa mga maaaring pang-aabuso o mabuso sa kapangyarihan ng panahon ng Duterte administration. Base sa mga testigong marap sa investigasyon sa Quad Committee. Ngayon, dalawang malapit kay Duterte. Yung isa na, pareho na content, yung isa nakakulong, yung isa hinahanap. Excuse me po. Hinahanap si Harry Roque, nawawala. Abogado niya yan. Colonel Garma, dating PCSO General Manager, na posibleng may kinalaman dahil siya tinuturong nag-utos sa pagpatay sa 3 Chinese national sa loob ng kulungan matapos umamin yung inutusan sa harap ng komite. So yun po yung sunod-sunod. Sa kampo ng Duterte pa lang yan. Vice President, Congressman, at yung manugang na si Atty. Carpio na nadadawit din. Diba? At ito, grupo din niya ito eh. Kibuloy, Apollo Kibuloy. Matagal na hinahanap, naging pugante, pero nasukol din, nahuli rin. Ngayon, nakakulong na. Nag-iisa doon sa Campo Crame. Yung kanyang mga kasama na transfer na sa City Jail. Hindi sanay si Kibuloy sa kanyang buhay. Marangya ang buhay niya. Maraming mansion. May mga bodyguard. May private jet. Private chopper. Maraming building. Dito at sa abroad. Pero yung pera niya, hindi niya mapapakinabangan kasi nakakulong na siya. At matagal ang kaso niyan. Qualified human trafficking. In other words, yung yaman ni Kibuloy, hindi niya magagamit. Lalo na ngayon, naka-frozen dahil pinahold na ang kanyang mga bank account at mga asset ng Court of Appeals base sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council. So, yan po yung sunod-sunod na nangyayari. So, ano ito? Ito ba yung sinasabi natin na rule of law, pinapaira ng batas ng pamahalang ito under President Marcos Jr.? Hindi mamatay-matay ang iso ng impeachment. At alam naman natin, ang impeachment, ay numbers game yan. Majority ng mga congressman galit sa mga Duterte. Majority ng mga congressman hindi ho talaga maganda ang relasyon sa lahat ng mga Duterte. Ay Vice President Sara Duterte yung posibleng kasuhan ng impeachment or pagpapatalsik bilang Vice President. Kasi yung betrayal of public trust tungkol sa intelligence fund, di ba? Confidential fund na ayon sa Commission on Audit o COA, hindi malinaw kung saan ginamit ang 73 million pesos. So kung ang COA, walang nakitang malinaw na dahilan kung paano ginastos, merong obligasyong ipaliwanag yan ng pangalawang Pangulo. Pero ayaw niyang ipaliwanag. Nagalit pa siya sa mga congressman. Gusto rin ng mga congressman kung anong tanong, kung ano daw ang sagot na gusto. Parang pagkatang daw congressman, kung gusto nang sagot, yung pabor sa kanila. Eh hindi yan, pera ng bayan yan eh. So kaya nga papasok yung betrayal o public trust kapag ang pera ng taong bayan ginastos ng isang government official o ahensya ng gobyerno o departamento, hindi na ipaliwanag, betrayal o public trust yan. So ano yung masasabi sa mga isyong ito? Isyo lang po ito, opinion, analysis, interpretation, at binabalita ko sa inyo. Hindi yan fake news. Yan po ay nasa record ng Kongreso at Senado sa ongoing investigation. Nasa record ng ICC. At yung mga akusasyon, may mga nagparatang, may nagpatutuo, at yung mga nautusan ay umamin na sila inutusan binayaran kapalit ng malaging na paglabag sa karapatang tao. Any comment, reaction sa bagay na ito?
Please like, subscribe and follow sa mga channel na ito.